What's up mga kadonbal? Kamusta tayo dyan? Bagong vlog tayo, no? At ang segment natin ngayon is mga kwentong grab. Okay. So, ang araw natin ngayon ay napakaganda. So, magsisimula tayo ulit ng araw natin. So, ito yung first episode natin ng kwentong grab. So, again, kamusta sa inyo mga pasaheros? And magandang araw sa inyo. Pahingi muna ng ilang minuto ng buhay nyo. Tara, kwentong grab tayo. So meron tayo isang kwento na encounter natin kahapon. Yan. Meron silang ang mga pasahero ko, mga nasa twilight years na ng mga buhay nila. So mga oldies na po sila. So matatapos na rin daw yung career nila, yung journey nila dito sa mundo. At sa biyahe namin, actually na-quiet ride sila, no? Tapos I don't know, all of a sudden bigla sila nagkwento regarding sa mga anak nila. So to cut the long story short, eto yung kwento nila, no? Meron silang 5 anak. Okay. Majority ng mga anak nila are very successful in life. Yung 4 doon nasa ibang bansa na. So lahat sila may kanya-kanyang career. Meron po silang accountant, meron po silang engineer, meron silang architect, and meron silang flight attendant. Silang anak. Ngayon nagtataka kayo, bakit 4 lang nabanggit ko, no? 4 lang, meron pang isa. At eto yung highlight ng kwento natin. Yung isang sinasabi ko, yun yung panganay na anak nila. Yung panganay na anak nila turned to be a special child. Nung una, sila ma'am tsaka si sir, dahil nagsisimula pa lang sa buhay, there are around 24 that time, parehas sila. So nangangarap sa buhay, meron naman silang mga ipon, meron din silang mga magandang mga career sa buhay. And then, syempre, they're planning to have their own family. So, nagkaroon sila ng unang anak nila. At sobrang excited sa unang anak nila dahil babae maging panganay nilang anak. So, nangyari ron mga kapatid, pagkapanganak ng bata, okay naman physically, wala silang nakitang problema. And then, as time goes by, napapansin sila napakabagal ng progress na panganay nilang prinsesa, panganay nilang anak. And then one day they found out na may special case yung panganay nilang anak. They have a kid that is what we call the special child. Okay, don't get me wrong mga kapatid, special child siya, pero mabagal lang yung ano niya, yung abilities, yung skills para dun sa edad niya. Pero masipag daw siyang bata, mabait na bata. Yun lang, mabagal lang yung development niya. So as time goes on, mahirap mag-alaga rin ng special child base sa kanila kasi wala pa naman idea regarding dun. Sobra silang galit sa Diyos that time. Sinisisi nila ng Diyos, bakit sila binigyan ng ganong anak na special, palasimba naman sila. Nagbibigay sila ng tulong sa mga mas nangangailangan at wala silang ginagawang mali. Matagal nilang kinimkim yun. And then dumating yung panahon na nagkaroon sila ng pangalawang anak, pangatlo, pang-4, pang-5, at yun nga yung sinabi ko mga successful anak. Alam niyo mga kapatid, napaka-teary-eyed ng mga panahon na yun kasi ito yung turning point na na-realize nila na hindi mo kailangan sisihin ang Panginoong Diyos doon sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Alam niyo po kung bakit? Ngayon nasa old age na sila at yung mga 4 nilang normal na anak na they're very successful silang 4, nasa iba-ibang bansa na may kanya-kanyang pamilya. Ang natira sa kanila mga kapatid ay yung anak nila na panganay na special child. At the good thing about that one is yung special child na yun is kayang mag-alaga sa kanila. Siya yung nagluluto, siya yung nag-aasikaso kasi
yung ability is talagang mabagal, pero hindi naman siya sagisagabal para makatulong dun sa mga magulang niya. Sabi ng tatay, alam mo yung pakiramdam na meron kang anak na forever bata. Sabi naman ng nanay, alam mo yung pakiramdam, iho, na meron kang anak na pagtanda mo, siguradong hindi kayo iwan, hindi siya magpapamilya, aalagaan ka lang hanggang sa buong buhay mo. Yun yung blessing ni God eh. Yun yung blessing ni God na, oo, may mga bagay na hindi tayo maintindihan sa una bakit nangyayari. Maaring may namatayan, nalugi, nabaon sa utang, or kung ano-ano mga bibigat na problema. Pero ang gawin mo, wag mo siyang questionin. Ang dapat mong gawin, kapatid, is magtiwala ka sa kanya na lahat ay naayon sa plano niya. Okay? Minsan may mga bagay nangyari sa buhay natin na hindi natin maintindihan sa ngayon. Hindi natin mawari kung bakit siya nangyayari. Pero wag na wag natin sisihin ang Panginoong Diyos kung bakit nangyari mga bagay na yun. Sa sample nila ma'am tsaka nila sir, sobrang fulfilled na sila sa buhay nila. Hindi dahil successful yung mga anak nila, kundi simula pa lang pala nung nagplano sila magsimula ng pamilya at nagkaroon sila ng special child. Hindi pala curse yun, blessing pala yun. Na oo, nagsisimula sila sa buhay pamilya nila, pero pinlano ng Panginoong Diyos hanggang sa dulo ng buhay nila na may mag-aalaga sa kanila. Imagine, may mag-aalaga na sa'yo pagtanda mo, meron pa mga successful na anak. What can you ask for, di ba? So nagsisimula pa lang yung buhay natin, either career man yan o pagkapanganak natin, alam na ng arkitekto ng buhay natin ang Panginoong Diyos, na alam na meron talagang mangyayaring maganda sa buhay natin. Kaya wag na wag natin siya sisihin. Ako personally, mga kapatid, alam nyo naman, lalo na sa mga loyal subscribers ko, napakarami ko pinagdadaanan until now. Alam niya yan, alam nila lahat yan na nasa paligid ko. Pero again, alam ko may purpose si God. May purpose si God ba't siya nangyayari. Okay? Kaya kapit lang tayo mga kapatid. Lagi nating iisipin na lahat ng mga bagay sa mundo nangyayari ng may dahilan. Okay? Sabi nga po sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord. Trust in the Lord with all of your heart and don't lean to your own understanding, mga kapatid. Lagi nating iisipin na ang Panginoong Diyos, magtiwala ka lang sa Kanya, manampalataya ka lang sa Kanya, at hindi niya babayaan. Sana naging masaya kayo sa kwento ko ngayong araw, sa kwentong Grab. Magsimula man kung umaga man ito sa inyo o simula ng araw, sana magsilbi tong kwento na to na lesson sa atin na wag tayong bibitaw sa pananampalataya sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Ginagawa ko ito kasi gusto kong i-share sa inyo yung journey sa biyaheng Grab, sa kwentong Grab, habang bumabiyahe po ako, sa lahat ng mga kwento ng mga taong nagiging pasahero ko, para may share din po sa inyo. Okay? So, mga paps, mga kapatid, mga donbal, mga mahal kong pasahero, maraming salamat sa pakikinig at panonood ng kwentong ito. Wag na wag tayong mawawala ng pag-asa. Always be positive at always trust in the Lord no matter what happen. Mahal na mahal tayo, mga Panginoong Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Siguradong sigurado ako. Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, ako na nagsasabi sa iyo, 100% siguradong sigurado may plano ang Diyos para dyan. Hindi ka niya pababayaan. So yun lang, mga kapatid, that's all for now. Sana mag-comment kayo kung gusto nyo pa yung mga ganitong klase ng kwentuhan, kung gusto nyo pa yung mga ganitong kwentuhan Grab. Lahat yan i-share ko po sa inyo. So biyahe muna ako para sa pamilya. Okay? Mahal na mahal ko kayo, mga kadonbal, mga kapatid, mga mahal kong pasahero. Don't forget to like, share, and subscribe, mga kapatid, para mas lumaki pa yung community natin at may share po natin yung mga experiences ko. At syempre ngayon, sinishare ko yung mga tingin ko na makakatulong sa faith nyo with the Lord, at yung mga personal experiences sa biyahe sa Grab. Mahal na mahal kayo, mga kapatid. That's it for now. Bye bye. God bless.